Radio for Life. Nagbabalik po ang Sabado Sikat dito po sa MOR 101.9, My Only Radio for Life. Kasama pa rin siyempre ang nag-iisang nag-interview ng mga sikat sa radyo. Ito po ang inyong groovy, happy DJ. My name is China Paps with my very special guest for this morning, Sian Lim. At ayan, so kung na-miss niyo yung usapan namin ni Sian kanina, sayang. May mga nakuha na tayong little bit of trivia. At may mga nalaman tayong insights about his being a very good basketball player, being a very good musician. Anyway, have you ever thought of mounting a concert? Oo naman. Nakikita ko sina Daniel Padilla, nakikita ko si Enrique Hill. So sinasabi ko na sa sarili ko, kung kaya nilang dalawa, kaya ko rin. Oo. Ganun lang kasimple yun. Yes. Eh, nagpaparinig tayo sa stasyon syempre. At the same time. Ayan, calling on the management. Oo, di ba? Araneta na to. Oo. Ayan, di ba? Why not? Doon na kaagad, dream big. And if ever the day would come, anong gusto mo maging tema ng concert? So, I mean, would it be a romantic concert with Sian Lim? Would it be parang an upbeat rock and roll? Gusto ko yung mismong theme niya would be a romantic. Parang mga Elton John. Okay. Grand piano in the middle, while orchestra's in the back, while there's a big project. Ganun na nasa isip ko na nandun na yung set design na. Nandun na yung set design. So, ano na lang, approval ko na lang ang kailangan. Yun, so, ang setup, pagkapasok nila, dim yung lights, tapos merong grand piano sa gitna, either red or white, tapos may orchestra sa likod. Ang ating ABS-CBN Philharmonic Orchestra. Yun, ABS-CBN Philharmonic na yun. Tapos, I'm gonna be playing love songs, syempre. Oo nga, no? And I'm coming out with my second album pa. Yes. So end of January, first week of Feb. So sakto, di ba? Sakto yung timing. Tsaka ang ano kasi, I mean, an advantage you would have is actually being able to sing good and being able to play the piano really well. Yeah. Di ba? So isang malaking advantage yun. Yun yung isa sa mga pangarap ko magawa sa Araneta. So ayan, so mga kapamilya, I don't know, call me a psychic or whatever, but I smell a concert coming this year, 2014. Sana. Di ba? Pagka nagkatotoo yun, manonood na rin. Bigyan mo akong ticket kagad. Oo naman. Hinulaan ko na eh. Anyway, could you share one or two memorable parts ng buhay mo na dadalhin mo hanggang sa pagtanda? Two memorable parts. One is nung pumasok nga ako sa ABS-CBN, when Star Magic got me. Yun kasi life-changing na eh. Starting from that day, nag-iba na talaga yung takbo eh. Then, siguro, mahirap pag-isip na, life-changing talaga, life-changing. Medyo mahirap yung life-changing. Okay, sabihin na lang natin showbiz-wise, nung nakapasok ako sa showbiz and nung nasa showbiz na ako, mas nag-iba pa siya nung binigay sa akin yung My Binondo Girl. Okay. Yes. Okay. So, I mean, worth cherishing din naman talaga yung mga pangyayari na yun. So, I mean, parang 2009 nung na-introduce ka kay Mr. M, anong taon yan? 2014. So, in a span of 5 years, I mean, I've known other artists natin dito who've languished in the industry for like 10, 12 years, not reaching what you've reached in 5 years. Diba? So that shows your work ethic, una-una. Kasi, I mean, word goes around, di ba? Madali kang katrabaho eh. Yes. Pangalawa, syempre yung determinasyon mo nga, di ba? Your zeal, actually, na kung para maging maganda yung trabahong lalabas, di ba? So, ayos yan. Pagpatuloy natin at here's to another 50 years in the business. Diba? Why not? Yun lang naman, longevity talaga gusto ko. Anyway, usapang ligawan tayo. Naniniwala ba ang isang Sian Lim sa isang mahabang ligawan? Why or why not? Yes, of course. Dahil yan ang foundation eh. Kung mabilis yan naligaw, it's personally kung gagawin ko yun tapos ang bilis, yung pagdududa na yun eh. Parang diba? Ibig sabihin, weak, parang bahay lang yan. Weak yung foundation. Tapos pag tinira mo, wala yan. Titibag ka. Masisira ka agad yan. Dapat strong yung foundation. Gaano katagal pa yan,
kung ano naman kung nandun yung determinasyon ng lalaki and kung gusto ka naman talaga ng babae, di ba? Mangyayari at mangyayaring dapat mangyari. And that's coming from someone who grew up in the Bay Area. Yeah. Oo, kasi I've always been old-fashioned. Maganda kasi I mean, this shows the kind of upbringing you had. Pinoy na Pinoy pa rin. Pinoy na Pinoy, syempre. So, okay. So, mahabang ligawan para kay Sian Lim, mga kapamilya. Dahil nga, pundasyon ang pinag-uusapan dito. Kung magiging isa ka daw talent scout, ano yung unang-una mong hahanapin sa isang aspiring na actor or actress? What would you look for first? Talent scout. Sige, ano na natin yan. Kasi ako gusto ko rin maging director in the future. Okay. So, iparallel natin doon. Sige. Ako, I edit my movies. Meron akong YouTube account. Okay. So, hindi naman marunong, pero you know how. I'm into. It's sort of a hobby. Kasi bahay lang naman ako. Ano pa ba magagawa ko? Mag-computer. Okay. Kung ako man mabigyan ako ng chance gumawa ng story, mga ganun, siguro pinakaunang titingnan ko is yung mata, kung maganda yung mata niya. May rehistro ka agad kung may rehistro sa mata, titingnan ko kung nakakausap niya ako, yung alam mo yun, may mensahe na pinapaabot, mata pa lang, ganun karakter ka agad. Okay, so how do you see Kim's eyes right now? Ganda. Baka batukan ako pag sinabi ko hindi maganda. Okay, tama. Ayan, speaking of Kim, I mean, the next question, could you please describe Kim first as an actress and second as a person behind the camera? Number one, as an actress, she's very hardworking. Sobrang hardworking to the point na hindi kasi siya nagre-reklamo Hindi siya nagre-reklamo na tao. And pag narinig mo siya magreklamo, there must be something wrong. Kasi parang yung type na tao to, hindi naman ito nagre-reklamo tungkol sa laba. Bakit kaya nagsalita yan? Hindi siya nagre-reklamo. And as a person, she's amazing. Dahil mapagmahal siya na tao, malambing, matulungin. Alam mo yun, yung mga lahat ng aspeto. I mean, I saw one episode of Chris TV nung kasama niya nandun si Kim, na they went around the farmer's market. And Kim was so game na game siya sa loob ng palengke, na parang iisipin ng mga taong nanonood, ay talaga pala, humahawak ng isda si Kim. Parang ganon. So, little things that you don't know about Kim, di ba? Parang totoong tao. Oo naman. Lahat naman, I mean, nakakatawa rin yun. Nakakatawa yung mga ganong perception sa amin. Minsan sinasabi na, mga ganito pala siya, yung mga nagpe-pedicab ka ba, yung mga ganon, di ba? May mga ganong comments din Pero dapat tao rin naman Nagkataon lang na nakikita ko kami sa pelikula at sa telebisyon. Sa mga telebisyon na umiinom ng juice. Gano'n. Di ba? Umiinom ng juice sa lamesa, di ba? Breakfast, tapos may itlog, pati. Talagang kompleto. Kasi kaya hindi nila naiisip yung mga gano'n. Pero kami game na game. For me and Kim, we're game. Alright. Anyway, so it's time to talk about the movie right now. So once again, showing on January 15. Yes. Go ahead. I mean, imbitahin natin ang ating mga tagapakinig, yung mga nanonood sa atin sa ating live stream. And of course, a little bit konting storyline para sa mga taong gustong panoorin itong pelikulang to. Sige, quick one. Kung nabitin sila sa bakit di ka crush mo, dahil marami ako nababasa na kasi it did so well yung movie na yun. And kung nabitin sila sa romance, kung tumawa sila dito sa pelikula to, it's a bagong level ng katatawanan, bagong level ng excitement. Mas na-push ang romance, mas tinouch base yung love story dito. So, kung gusto nyo ma-in love, pagpunta nyo sa sinihan at magpakasal pagkalabas nyo na sinihan, di ba? Yung mga ganong feel good na pambukas lang ng taon, pampabuenas, pampaswerte. Good vibes. Yes, yun nga. Good vibes lang. Ito po, Bride for Rent, January 15 po. And meron kami premiere night, January 14. January 14, Cinema 7 at 7 p.m. at SM Mega Mall. SM Mega Mall, Cinema 7, alas 7 ng gabi on January 14. Yes. Ayan, 15 po, panoorin nyo yan. Kaya sa mga kapamilya, meron na kayong gagawin pagdating ng sahod sa 15. Oo, di ba? Sakto. Sakto. It's a payday. So, alam nyo na.
I mean, i-date nyo na ang inyong mga minamag. Yung mga nililigawan nyo, mga pare ko na nakikinig ngayon, kung meron kayong nililigawan, i-surprise nyo with Bride for Rent. Sakto tong movie na to sa mga nagliligawan. Yung mga hindi pa nag-holding hands, doon pa lang gusto mag-holding hands. Perfect timing na. Oh. Okay. So, wala na kayong hahanapin, ha? Anyway, so before we wrap this kwentuhan up, tatlong kanta ulit. Hingan ulit kita ng tatlong kanta. This time, the songs na hindi mo pagsasawaang pakinggan. Kahit galing sa album mo, sige. O sige. Tatlong kanta ulit. Mm-hmm. Man. Hindi mo pagsasawaang pakinggan kahit kailan. Sana mapakinggan nila. Meron ba kayo dito nun? Yeah. Lahat? Meron kayo lahat? Madali lang yan. O sige. Number 1 is sana mapakinggan ulit nila. Dahil this one didn't get so much airtime. Okay. Pero it's in my album. It's called Puso Kong Hibang. Puso Kong Hibang. Yeah. I wrote it. I did the music. Alright. Lahat. That's one. Number 2, sana mapakinggan since segment ko naman to. Sana, yes. Sana mapakinggan. Basically about that. Oh. Sana mapakinggan din nila yung Ako'y Sa'yo Lamang. Sulat ko rin po ito. Okay. Yes, maganda rin kasi yung pag-transition. So, from Puso Kong Hibang, they can go to number 2. Pag narinig na nila yan, pakinggan din po nila yung Ako'y Sa'yo Lamang. Yun po yung soundtrack ng Beyond the Girl. Okay. So, sana mapakinggan po nila. Written by me, music, lahat. Thank you. Siyempre, with the help of Star Records, Kuya Rox, nandyan sila. And third would be, Reaching Out. Okay. Not by Gary V. By CN Lim. One of my personal favorite songs actually in Reaching Out. Oh, sana magustuhan mo yung version ko. Okay. Yes. So we'll get to listen to those songs, mga kapamilya. At now you know, alam nyo na po kung bakit kanina at the start of our kwentuhan, sabi ko ang aking guest ngayon is a multi-talented kapamilya. Thank you. It's there. It's there. Good luck on the movie. Good luck sa lahat ng mga darating pang project at thank you. Pag may panahon ka, punta lang dito sa MOR. Bukas lagi pintuhan namin para sa'yo. Salamat. And of course, maraming salamat sa lahat ng tumutok po sa ating Sabado Sikat special for this episode featuring CN Lim. Next week, abangan ulit kung sino ang ating mga kasamang artist for this program that is slowly climbing up the ratings ladder. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa panonood. And antabayanan, in a few minutes from now, we'll be having the 10 hottest songs in the land with our MOR Bigatin Countdown. This has been your groovy, happy DJ China Paps. Hanggang sa muli po, ito Sabado Sikat dito sa MOR 101.9, my only radio for life. So it's you